Bago tayo magpatuloy, shoutout kay Odeth Bautista ng Binyan Laguna, Shanzer Abaw, at kay Renz Nathan Garzon, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Kabanata 1261. Sa Sky Corporation. Kumusta, Sir Ray Hart? Ako si Sasha Larson mula sa Mordo University. Ito ang aking karangalan na makilala ka ngayon. Nagbigay si Sasha ng isang maliwanag na ngiti habang inaabot ang kanyang patas na puting kamay. Hindi inabot ni Ray ang kanyang kamay bilang kapalit. Sumimangot siya habang nagtatanong, Miss Yvonne Xavier, ang basura tulad nito ay ginagawa ang lahat sa kanyang kapangyarihan para lamang matugunan si Prince York. Paano ka maaaring maging walang malasakit sa bagay na ito? Ano ang tama sa maruming tulad nito na makakatugon sa kay Prince York, na may isang katawan na bulok sa loob at alam ng Diyos kung gaano karaming mga lalaki ang sa kanya nakatulog? Sabihin sa kanya na umalis dito kaagad. Hinawakan ni Ray ang kanyang kamay pagkatapos ng kanyang talumpati, na pinapakita kay Sasha na umalis. Si Sasha ay nagyelo sa kawalan ng paniniwala, malinaw na nakasulat sa buong mukha niya. Ito ang kanyang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganitong uri ng sitwasyon pagkatapos mabuhay sa mundong ito sa loob ng maraming taon. Hindi lamang ang taong ito ay hindi tumitingin sa kanyang hitsura, tinawag pa niya siyang marumi. Ngunit ito ay normal. Sa magagandang hitsura at koneksyon ni Sasha, walang paraan na maaari siyang lumapit sa isang tunay na itaas na circle sa lipunan. Ito ay dahil hindi siya tatanggapin ng mga tao doon. Mabuti kung laruan nila siya sa likuran ng mga eksena. Kung dinala nila siya sa bahay o nalaman sa isang pampublikong pagtitipon, maaari lamang silang maging isang biro ng itaas na circle ng lipunan. Hindi maintindihan ni Sasha ang katotohanan ito. Sa sandaling ginamit niya ang kanyang hitsura upang makakuha ng mga benepisyo, ang itaas na circle ng lipunan na kanyang ganap na mataas na isinasaalang-alang ay isinara na ang kanilang mga pintuan sa kanya. Matapos ang ilang sandali ng pagyayelo, pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang katinoan at tinanong, Sir Ray, Miss Xavier, ano ang ibig niyong sabihin? Hindi ba kayo ay sumang-ayon kagabi upang hayaan akong makilala si Prince York ngayon? Ano ang karapatan ng isang vice-CEO lamang na paalisin ako? Huwag mong kalimutan na si Mandy Zimmer ay inirekomenda akong pumunta dito. Kung hindi ko makita si Prince York ngayon, natatakot ako na pareho kayong mawawala ng sahod at hindi na kumikita, at maaaring hindi nyo makayanan ang mga kahihinatnan sa ibang pagkakataon. Naturally, wala nang paggalang sa bawat isa. Hindi pinansin ni Sasha ang lahat sa sandaling ito. Sumabog si Ray sa pagtawa matapos marinig ang kanyang mga salita. Matapos ang mapusok na mga banta ni Sasha, malamig siyang sumagot. Ang mga taong naglakas loob na bantaan ang sariling mga kalalakihan ni Prince York ay hindi pa ipinapanganak. Babalaan kita dito, pinakamahusay na bigyan ng iyong sarili ng isang backup na plano kahit na ano ang sinusubukan mong gawin. Kung hindi, maaari kang magtapos ng mas masahol pa. Paalisin siya. Ang ilang matangkad at malakas na mga bodyguard ay agad na lumakad sa sandaling si Ray ay nag-utos ng order. Si Sasha ay sinipa mula sa Sky Corporation. Hindi maglakas loob si Sasha na sabihin ang anumang masama tungkol sa kumpanya. Ngunit sa kanya nang umalis siya, ang kanyang puso ay napuno ng lubos na hangarin ng paghihiganti. Nakikipag-away ka ba sa akin ngayon, Mandy? Sinadya mong gawin ito, hindi ba? Gagawin kita kung ano ang ibig sabihin ng maging kahabag-habag. Nagbigay si Sasha ng ilang mga tawag sa telepono sa lalong madaling panahon. Inayos din niya ang ilang mga media outlet mula sa Buckwood upang iulat ang lahat tungkol sa kay Harvey York sa oras na ito. Di nagtagal, si Harvey ay naging hari ng mga pinanatiling kalalakihan ng Buckwood. At si Mandy ay naging walang delikadisang babae. Sina Simon Zimmer at Lillian Yates ay hindi rin maglakas loob na gumawa ng isang hakbang sa labas ng kanilang bahay. Dahil ang lahat ng kanilang mga larawan ay naikalat, sila ay hahatulan kahit saan sila magpunta. Ang mga taong labis na ipinagmamalaki ang kanilang reputasyon tulad nila ay tiyak na mas masahol pa sa paghuhusga kaysa sa pagpatay lamang sa kanila. Kasabay nito, si Harvey ay nasa Buckwood Exhibition Center.
Consultant York, pagkatapos ng aming mga patalastas, halos 200 malakihang pang-internasyonal na negosyo ang nag-sign up para sa aming forum ng pakikipag-ugnay sa negosyo. Mayroong kahit na mga negosyo sa pangalan ng nangungunang 10 pamilya ng bansa H. Ang mga pangalan ng ilang kilalang mga pinansyal na grupo sa ibang bansa ay narito rin. Natuwa ang manager. Ito ay isang mahusay na pagkakataon upang bumuo para sa Buckwood pagkatapos ng lahat. Ito ay maaaring malutas ang maraming mga isyu sa trabaho at pangkabuhayan ng publiko. Tiningnan ni Harvey York ang listahan ng mga pangalan. Mayroong 3 sa 10 nangungunang pamilya sa Country H na naka-sign up. Sila ay, ayon sa pagkakabanggit, ang pamilyang John mula sa Golden Sand sa ika-7 lugar. Ang pamilyang Jean mula sa Mordo sa ika-9 na lugar. Ang pamilyang Xavier mula sa Walsing sa ika-10 lugar. Maliban dito, isang kalakal ng malalaking negosyo at ang mga malalaking korporasyon ay nag-sign up bilang well. Bukod, ang ilang mga powerhouse mula sa ibang bansa, tulad ng Morgan Financial Group, ay malakas ang ginawang pagbabalik. Ngunit ang mga taong iyon ay nagdala na ng mga visa sa negosyo sa oras na ito. Batay sa isinumite na impormasyon, ito ay parang handa na silang magsagawa ng aktwal na negosyo. Matapos tingnan ang impormasyon, nagpasya si Harvey na hindi kanselahin ang mga pangalan ng mga nasa ibang bansa na mga powerhouse. Pagkatapos ng lahat, kung ang mga taong iyon ay mumuhunan sa Buckwood, malugod niyang tatanggapin sila. Siyempre, kung darating sila upang magdulot ng isang kaguluhan, madali silang ipadala ni Harvey sa kanilang kamatayan. Nang si Harvey ay nakakuha ng kanyang maikling pahinga, isang kawani na miyembro ang nagmamadali at nagtanong, Consultant York, ang kinatawan ng Mordo University, ay narito. Siya ay sinabi na nais niyang makilala ka ng maaga at makipag-usap sa iyo tungkol sa proyekto ng pananaliksik. Ano ang sasabihin ko? Malamig na sumagot si Harvey. Ang kinatawan ba ay ang tinawag na si Sasha Larson? Tama. Ha, paano mo nalaman? Nakuha ng kawani ang number ng telepono ni Sasha bilang isang pampalasa sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay napakamatulungin. Naghihintay pa rin siya kay Harvey upang sumang-ayon dito, upang maaari niyang hilingin sa kay Sasha ang higit pang mga benepisyo. Ngunit ang problema ay ang saloobin ni Harvey ay hindi malinaw sa lahat sa sandaling ito. Ang kawani ay may isang maliit na nababagabag, sa sandaling ito, ang isa pang kawani ay nagmamadali at tinanong, Consultant York, ang kinatawan ng Buckwood University, ay narito rin upang pag-usapan ang mga proyekto sa pananaliksik. Ang kinatawan ng Southlight University ay nandito rin. Naturally, lahat ng mga kinatawan ay natutunan na masunurin matapos na maiwan sa malamig kagabi. Ang bawat isa sa kanila ay handa na dumaan sa kanilang sarili. Ito ay naging matalino ang lahat para sa kanilang sariling kabutihan. Iyon ang dahilan kung bakit lahat sila ay nabunggo ang bawat isa dito kasama si Harvey. Inisip ito ni Harvey at sumagot, alam kong buo na mabuti sa mga kakayahan ng Southlight University at ang Buckwood University. Sabihin sa kanilang mga kinatawan upang sumama sa mga pamamaraan. Tiyakin ko na unahin ang mga ito sa loob ng aking kapangyarihan. Tulad ng para sa kinatawan ng Mordo University, si Sasha Larson, hayaan natin siyang maghintay ng mas mahaba. Di nagtagal, umalis ang mga kawani, ngunit alam nila ng lubos ang ibig sabihin ni Harvey. Matapos makakuha ng balita sa labas, nagpakita si Sasha ng isang kaakit-akit at malambot na ekspresyon. Dapat sabihin ni Consultant York na mayroon lamang na ako ay tama na hintayin siya rito, tama. Nangangahulugan ito na mayroon akong mga espesyal na pribilehiyo upang matugunan siya. Nag-iisa ang Consultant York bago ang pamumuhunan at forum ng pakikipag-ugnay. Nakaramdam si Sasha ng mapagpakumbaba sa sandaling ito. Naintindihan niya ang sitwasyon, dapat tumingin si Consultant York sa kanyang kagandahan. Kung hindi, bakit niya ayusin ang isang pulong sa isang mahalagang sandali bago magsimula ang forum ng pamumuhunan at pakikipag-ugnay? Dapat niyang isipin na gumawa ng isang maagang pag-eehersesyo siya. Nang walang pangalawang pag-iisip, ang makapal na balat na babae, si Sasha, ang kanyang mukha ay nag-flush na mapula bilang isang mansanas.
Itinaas niya ang kanyang dibdib at sinabi sa sandaling iyon, "Excuse me, mangyaring ipagbigay alam sa kay Consultant York na tatanggapin ko ang anumang kinakailangan na mayroon siya, kahit gaano pa man kalupit ito. Hindi ko siya bibiguin." Lubusang napamangha ni Sasha ang kawani. Siya ay nakangisi habang nagpunta siya upang ipasa ang mensahe sa sandaling ito. Tulad ng kung si Harvey ay talagang nagpapahiwatig o iba pa, ang kawani ay hindi masyadong sigurado sa kanyang sarili, ngunit ayon sa pagkaunawa ni Sasha, siya ay dapat na makipagkita sa kay Consultant York. Sa kasunod na araw ng umaga, matapos makuha ang balita, umalis si Sasha na puno ng kaguluhan. Kailangan niyang iulat ang balita sa mas mataas na ops ng Mordo University, kasama ang paghahanda sa kanyang sarili at magmukhang mas kaakit-akit. Sa Buckwood Hotel, tinawag ni Sasha Larson ang karamihan sa mga umiidolo sa kanya sa sandaling ito. Lahat sila ay nagtipon at gumawa ng estratehiya kung paano nila makuha ang pananaliksik na proyekto ng maaga sa susunod na araw. Pumayag na ang Consultant York na magkita pagkatapos ng lahat. Tiyak na bibigyan ng pagkakataon si Sasha. Kasama niya ang paraan ng paggawa ng mga bagay, paano pa niya mapapalampas ang ganitong isang magandang pagkakataon? Oh, Sasha, kaya mo, ang isang pangkat ng mga tao ay hindi kahit na magkaroon ng isang pagkakataon upang matugunan si Consultant York ng maaga. Ngunit hindi ko inakalang pipiliin niyang magkita kasama ko lang. Sabihin mo sa akin, si Consultant York ba ay nagnanais kay Sasha ang kanyang magandang hitsura? Kung gayon, dapat tayong lahat ay pumunta doon upang protektahan siya. Ang mga umiidolo sa kanya ay napuno ng katwiran na parang talunin nila ang sinumang nagsisikap na gumawa ng isang hakbang sa kay Sasha. Ang puso ni Sasha ay napuno ng pagmamalaki matapos marinig ang mga salita ng mga taong iyon. Nagpakita siya ng isang mapagpakumbabang ngiti. Lahat kayo. Itigil ang pagbubuga ng walang kaparirikan. Si Consultant York ay isang kilalang karakter. Paanong maaari ba siyang tumingin sa isang binibini mula sa isang mapagpakumbabang pamilya tulad ng aking sarili? Sa palagay ko dapat siya ay interesado sa Mordo University na mga kapitulo sa akademiko at pananaliksik. Kaya sa oras na ito, tayo ay sama-sama para makuha ng Mordo University ang pinakamahusay na proyekto ng pananaliksik doon. Ang mga tao sa paligid ni Sasha ay nagpakita ng paghanga patungo sa kanya matapos marinig ang kanyang mga salita. Sa paningin ng mga umiidolo sa kanya, hindi lamang si Sasha ay mapagbigay at maganda, ang pinakamahalagang bahagi ay may kakayahan siya. Maaari siyang palaging gumawa ng mga imposible na mga sitwasyon sa katotohanan. Ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan sa mga mata ng mga nagmula sa labas na nakatingin. Habang si Sasha ay mapagpakumbaba sa labas, ang kanyang puso ay umuusbong na may kaguluhan sa loob. Kung kukuha siya ng proyekto sa pananaliksik, siya ay tiyak na isusulong bilang pinuno ng mga papasok. Siguro maaari pa niyang itaas ang kanyang ranggo agad at maging ang tanging babaeng representante din. Nang walang pangalawang pag-iisip, halos hindi nagawa ni Sasha na hawakan ang kanyang tawa. At pagkatapos ang mas mataas na up sa universidad ay may balita na sasalubungin ni Sasha si Consultant York sa oras, kahit si Representante din, Percy Williams, ay agad na binigyan siya ng isang tawag sa telepono. Sasha, kailangan mong ibigay ang iyong makakaya sa oras na ito. Kung ikaw ay makakakuha ng proyekto, irerekomenda ko ang iyong pagsulong sa aking sarili. Walang sino man ang maaaring pigilan ito. Naramdaman ni Sasha na napuno ng honey ang kanyang puso sa pakikinig sa mga salitang iyon mula sa kanyang ninong. Ipinagpatuloy ni Percy ang kanyang pagsasalita. Sasha, narinig ko na si Consultant York ay single pa. Kung makakakuha ka ng pagkakataong ito, maaari kang kahit na magpakasal sa isang mayamang pamilya. Malinaw, alam ni Percy na hindi kailanman maaaring makasal si Sasha sa isang mayamang pamilya at kung paano niya mahawakan ang mga bagay sa Mordo. Ngunit walang sino man mula sa Buckwood ang nakakaalam sa kanyang background, kaya ang mga tao ay maaaring magkaroon ng isang pagkakataon na maloko niya. Matapos marinig ang mga sinabi ng kanyang ninong, naramdaman ni Sasha agad na hindi mapakali sa sandaling ito. Nais lamang niyang makuha ang proyekto sa kanyang magandang hitsura.
Pagkatapos, naisip niya na dapat niyang isipin ang bahagyang malayo. Ang pagiging asawa ni Consultant York ay tila maganda rin. Kung gayon, hindi na kailangan niyang matulog sa kama, kasama ang mga matatandang lalaki. Magkakaroon siya ng isang pagkakataon na maging isang marangal na babae. Bumantong hininga siya, "Ninong, ano ang sinusubukan mong sabihin? Kung talagang handa ka, bakit hindi ka pumunta dito, tulungan mo ako at hilahin ang iyong mga string?" Nakangiti si Sasha habang iminungkahi niya ang plano sa kay Percy. Si Percy ay nagyelo sa kabilang panig ng telepono, pagkatapos ay ngumiti pagkatapos ng isang mahabang. "Sa totoo lang, ako ay may isang matandang kaklase na first in command ng Buckwood Education System, si Tim Zepeda. Dahil mayroon kang labis na ambisyon dito, kukunin kong tumungo doon ngayong gabi. Sasama ako sa iyo upang matugunan si Consultant York mismo at tulungan kang husayin ang kasal." Sa katotohanan, nais na ni Percy na alisin si Sasha at kukuha ng isang bagong inaanak na babae. Sa sandaling ito, hindi siya maaaring humingi ng mas mahusay na pagkakataon na tanggapin ang isang alok tulad nito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Tama, Sasha, mayroon ding magandang bagay na hindi ko pa sinabi sa iyo. Narinig ko na dahil sa kay Harvey York, ang Regency Enterprise ay nakuha na ang maraming mga tao na ibinalik ang ari-arian na binili nila. Kahit ang kanilang cash flow ay nagkakaproblema habang nag-uusap tayo. Lahat ng mga mas mataas na up sa Regency Enterprise ay mayroong malakas na opinyon ngayon, na sinasabi na hindi sila pupunta at magtrabaho pa kung hindi sinipa ni Mandy si Harvey at magsalita ng malinaw tungkol sa kanya at sa mga taong nagtatrabaho sa kumpanya. Siguro ang Regency Enterprise ay magkakaroon ng isang pagkakataon na maitala sa kasaysayan bilang unang kumpanya na nabangkarote dahil sa isang live-in son-in-law. Sa ngayon, isa sa mga kulang sa kay Sasha na iulat ng isa pang pag-iibigan. Isang pagpapala pagkatapos ng isa pa, nakikita ko. Nakaramdam ng kasiyahan si Sasha. Naisip niya na sulit itong pagpunta niya sa Buckwood sa oras na ito. Una, maaaring ikakasal siya sa isang mayayamang pamilya kung makakasalubong niya si Consultant York. Bukod, hindi ito maaaring maging mas mahusay kung maaari niyang makitungo kasama si Harvey hanggang sa kung saan siya ay pipilitin na magpakamatay sa kanyang sarili. "Oh, Harvey, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ikaw ay hindi dapat masaktan ng isang taong hindi mo kayang gawin ito. Dahil ang mga taong tulad nito ay palaging magtatapos sa iyong buhay ayon sa nais nila." Ang tingin ni Sasha ay napuno ng isang cute ngunit nakamamatay na hangarin. "Sasha, sigurado akong papatayin mo siya ng isang palekpak lamang ng iyong mga kamay. Gaano ka't hindi pa rin niyang subukan na gumawa ng isang pag-atake sa iyo?" Naghahanap siya ng sariling kamatayan. Tumunog ang telepono ni Sasha sa sandaling ito. Matapos makita ang pangalan sa telepono, halos walang malay siyang tumayo at pagkatapos ay sininyasan ang iba na umalis. Nang walang laman na ang silid, nahihiya si Sasha na sumagot sa tawag sa telepono. "Master Todd, na-miss mo ako." Si Sasha pabalik sa Mordo kasama si Todd Jean ng pamilyang Jean, ngunit paano ang isang malaking pagkatao tulad niya ay maaaring magkaroon ng isang social butterfly tulad ni Sasha sa kanyang puso? Ito ay sapat na mabuti sa pakikipag-ugnay sa kanya ng iilang beses at binigyan siya ng ilang pera. Medyo natuwa pa rin si Sasha matapos makuha ang tawag ni Todd. Ito ang hinihintay niya na tawag sa telepono. Alam niya ng mabuti kung ano ang pamilyang Jean na kinakatawan, pagkatapos ng lahat. Si Todd ay hindi magalang sa kabilang panig ng telepono sa lahat. Malamig siyang sumagot, "Nakarating ka na ba sa Buckwood kamakailan?" "Oo. Darating ka rin ba, Master Todd?" Si Sasha ay nagsisimulang mag-atubili sa sinabi niya ang mga iyong salita. Sa isang banda, naroon ang bata at may talentong si Consultant York. Sa kabilang banda, naroon si Todd Jean mula sa isang nangungunang pamilya. Paano siya posibleng pumili sa pagitan ng dalawang iyon? Walang gaanong pakialam si Todd ang mayroon sa kanya na iniisip ni Sasha. Mahinahon niyang sinabi, "Narinig ko na ikaw ay laban kina Harvey at Mandy Zimmer.
Ang puso ni Sasha ay lumaktaw sa isang natalo matapos marinig ang kanyang mga salita. Kilala ka ba talaga ng dalawang iyon, Master Todd? Napuno ng pagbabantay ang kanyang puso sa sandaling ito. Kung tatayo si Todd para sa dalawa, gagawin ni Sasha na siguradong hindi na makakaharap sa kanila. Ito ay dahil hindi niya kayang masaktan ang pamilyang Jean ng Mordo. Malamig na sumagot si Todd, hindi, ang taong ito, si Harvey York, ay talagang pinahirapan ang aking kapatid na si Gray Jean. Kung ako ay hindi natatakot sa taong sumusuporta sa kanya, si Prince York mula sa Sky Corporation, pinatay ko na siya ngayon. Ngayon, mahusay ka. Kung maaari mong pilitin si Harvey at si Mandy na mapalabas ng Buckwood, papatayin ko sila ng madali. Pinulong ni Sasha ang kanyang mga mata at nagpakita ng isang kaakit-akit at malambot na ekspresyon sa kanyang mukha. Master Todd, hindi imposibleng pilitin silang lumabas ng Buckwood, alam mo. Mayroon akong isang mahusay na plano na maaari mong subukan. Sabihin mo sa akin. Alam ni Todd na si Sasha ay isang tunay na masamang sirena na may kakayahang lumikha ng mga pinakamasamang ideya. Maaari mong subukan at tulungan si Mandy na mag-film ng isang pelikula. Nagpakita si Sasha ng isang nakakahamak na ekspresyon sa kanyang mukha. Kabanata 1265. Sa susunod na araw, ang Buckwood Exhibition Center ang buong kalagayan ay maghanda para sa forum. Nagkaroon na ng higit sa 1,000 mga negosyo ang nag-sign up upang dumalo sa forum. Ligtas na sabihin na ito ay isa sa mga pinakamalaking pamumuhunan at pakikipag-ugnayan sa negosyo sa mga forum na gaganapin sa Country Age. Dumating na si Sasha Larson at ang kanyang mga katrabaho sa Exhibition Center maaga sa umaga. Sasha, nasa Buckwood na ako. Pupunta ako upang matugunan si Consultant York kasama si Tim Zepeda mula sa sistema ng edukasyon ng Buckwood. Dapat mong sakupin ang pagkakataon na ito. Maliban sa lalaki, dapat mong makuha ang proyekto ng pananaliksik bilang well. Ang representante din ng Mordo University, ang ninong ni Sasha, si Percy Williams, ay nagbigay sa kanya ng isang tawag sa telepono. Panigurado, Ninong, kumpletuhin ko ang aking misyon. Walang tao sa mundo na hindi ko makuha. Masaya si Sasha na mas maganda ang hitsura niya sa sandaling ito. Palagi siyang tiwala sa kanyang kabutihang pananaw. Ang mga umiidolo sa kanya ay nagpapakita ng paghanga dito sandali. Sasha, kaya mo, paano mo ito hindi magawa? Oo, narinig ko na ang Consultant York ay may napakalaking pagkagalit. Walang sino man ang maaaring lumapit sa kanya, at wala ring nakakaalam sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Narinig ko na single pa rin si Consultant York. Siguro sinusubukan niyang gumawa ng isang hakbang sa iyo, Sasha. Ipinagmamalaki ni Sasha matapos marinig ang mga salitang iyon, ngunit siya ay hindi maglakas loob na ipakita ito. Nanatili siyang mapagpakumbaba sa labas, tahimik siyang naghintay habang punong-puno ng kaguluhan sa sandaling ito. Kasabay nito, sa backstage ng Exhibition Center, may naglalakad sa likuran ni Harvey York, na napatingin sa layout ng lugar. Ito ang unang utos ng Buckwood ang sistema ng edukasyon, si Tim Zepeda. Magalang na sinabi ni Tim, Consultant York, ang representante din ng Mordo University, si Professor Percy Williams, ay nandito na. Sinabi niya na gusto kanyang makita at mag-ulat sa iyo tungkol sa ilang mga bagay. Mahinahon na sumagot si Harvey, siya ay mula sa Mordo University. Papasukin siya. Maya-maya, isang kalbo na lalaki ang lumakad habang sinusubukan niyang habulin ang kanyang hininga. Namilog ang kanyang mga mata matapos makita si Harvey, pagkatapos ay nagmadaling paulit-ulit na yumuko ng magalang. Dapat kang maging kagalang-galang na si Consultant York. Ako ang representante din ng Mordo University, Percy Williams. Ako ang namamahala sa lahat ng nauugnay sa universidad at mga proyekto sa pananaliksik. Tumingin si Harvey sa kanya at mahinahon na sumagot, ang kinatawa ng iyong universidad ay si Sasha Larson. Namilog ang mga mata ni Percy. Pakiramdam niya ay may pagkakataon. Pagkatapos ay sumagot siya ng magalang, Consultant York, si Sasha ay isang binibini, ngunit hindi pa siya masyadong marunong.
Sinabi niya sa akin na pumayag ka na magkita kayo kahapon. Iyon ang dahilan kung bakit ako nagpunta ngayon upang magpasalamat sa iyo sa pagkakataon. Kung hindi mo iniisip, tatawagan ko siya, at maaari tayong magkaroon ng isang pakikipagkwentuhan. Nagbigay ng malabong ngiti si Harvey, oo naman, kwentuhan tayo. Di nagtagal, si Percy, na lihim sa kagalakan, ay nagmamadaling gumawa ng isang tawag sa telepono. Maya-maya, ang ilang mga kawani ay nagdala kay Sasha. Dahil sa linya ng trabaho ni Sasha, nakilala din niya ang medyo maraming mga karakter. Gayunpaman, medyo kinakabahan pa rin siya sa araw na iyon. Ito ay dahil maaaring si Consultant York, ang Prince Charming na naisip niya. Ngunit hindi man lang siya nagkaroon ng pag-iikot kung anong uri ng tao si Consultant York. Kahit na nandoon ang kanyang ninong upang mapagaan ang pag-igting, naramdaman pa rin niya na wala siyang tiwala kahit anong pagpupulong sa kay Consultant York. Sa sandaling iyon, tumagilid si Sasha habang siya ay nagpapakita ng isang mapagpakumbabang ngiti, naghahanda upang batiin siya. Ha! Nagyelo siya sa susunod na sandali, ang mga kawani sa tabi niya ay natigilan din. Ito ay dahil lahat sila ay nakakita ng isang pamilyar na mukha. Ito ay si Harvey York mismo. Ilang hakbang si Sasha nang walang pagsasalita, alang-alang sa pag-uugali para lamang na mas maingat. Tumingin siyang naguguluhan, ito talaga si Harvey. Talagang nakatayo siya sa pagitan nina Tim at Percy. Sinimulan ni Sasha na makaramdam ng pagkatamad sa sandaling ito, ano ang nangyayari dito? Nabigla rin ang mga kawani.